Sabado, tampok ang mga celebrity entrepreneurs na may mga nakaka-inspire na kwento at mga produktong siguradong magugustuhan nyo. Kilalanin ang mga artistang magaling hindi lang sa harap ng kamera, kundi maging sa pagninegosyo. Ang pambansang Ginoo pumasok na rin sa negosyo. Hi mga kapuso! Ano ba ang bagong business ni David Licauco? Affordable at the same time, masarap yung chicken. Tsaka yung gut sale. Food business yung, for me, one of the hardest business. Pero pag nakita mo pa lang na nasarapan yung mga tao, nakaka-fulfill siya. Busy as bee ang peg ni Isabel Ortega dahil kahit kabila ang mga TV shows at pelikula, abay, nakapagtayo pa siya ng not one but two businesses. Sobrang favorite ko kasi yung recipes ni Mama. So, for the first time nag-collaborate kami, ako po sobrang happy po ako kasi luto po to ng mama ko Isa po to sa mga pangarap ko. Linggo-linggo natin siya nakikita bumibiyahe sa iba't ibang parte ng bansa. Pero sino mag-aakalang may oras pa si Drew magnegosyo? We want to make cool, reliable, yet affordable product. Puhunan namin was 20K. 20K each. 40,000 lang yan. Tapos piniikot lang namin yan. Lahat na yan sa Pera Paraan! Matamis na umaga naman sa inyo dyan, mga kapuso. Sintamis ng ngiti ng kapuso actress na si Isabel Ortega. Ang 25-year-old si Isabel Ortega. Sinimulang mag-business nito lang 2023. Ang isa sa pangarap niya negosyo, nabuksan na nitong December lang. Ito ay family business niyo na, tapos ikaw ang nagmamanage. Yes. Actually, tagal na namin itong gustong ibukas ng mom ko kasi sobrang favorite ko kasi yung recipes ni Mama. So, for the first time, nag-collaborate kami and all of this, dugot pawis po namin dalawa. So, nag-collaborate kayo. Ano ang contribution mo? Ako po ang investor. So, ikaw ang kapitalista. Yes, ako po ang kapitalista dito. Ito Yes. talaga ang ano mo, pangarap mo talaga to. Isa po to sa mga pangarap ko yan. Bakit? Bakit Opo. bake shop? Kasi bata pa lang po ako actually, nagbe-bake na po ako with my mom. Parang yun po kasi yung naging bonding moment namin with my talaga? mom ko. Oo. Kasi mahilig din talaga siya mag-bake. So, Oo. yun yung kinalakihan ko. Pero to make it a business actually, siguro last year lang nag-click sa akin, oo nga pala, favorite ko to gawin dati, why not? Hands-on daw si Isabel sa planning stage ng kanilang negosyo. We wanted parang alam niyo po yung patisserie ng French, Yes. na very colorful, very sweet. Kaya nga, suot mo para tayo nasa France. Yes, oo. Kaya very girly ako today. Okay. Oo. Bagay na bagay dito sa store mo. Yes, Yung oo suot po. mo. Basta we wanted something different na hindi mo palagi makikita sa ibang bake shops na something lively naman. Bukod sa mga cake at pastry, may mga ready-to-hit din silang ulam at bottled goods. We also have our farm, Oh. which we also get fresh produce Talaga? and supply. Like for example, may bago po kami chili oil. Ito nga, nakita ko yan. dami. Ayan po, kaka-harvest lang po yan sa farm namin a few weeks ago. So, yung ginagawa a few niyo days dito, ago. galing din sa farm niyo? Galing po sa farm namin. Noong 2015, pinasok na ni Isabel ang mundo ng showbiz. Kasabay nito ay ang pagtungtong din niya sa kolehiyo kung saan nag-aral siya ng kursong political science. Alam niyo naman, ito si Isabel Voltes ba? Yes. Paano mo pinagsasabay yun? Nag-aartista ka, nag-aaral ka pa, di ba? Nag-aaral pa ng ng law Sanay ako na may gina-juggle ako na work with something else. So, dati Okay. pag-aaral po yun. And nung nag-graduate po ako ng college, parang sabi ko, oh my gosh, parang gusto ko ng challenge. Gusto ko na nape-pressure ako. Gusto ko yung nasa-stress. Nasa-stress in a good way naman. Oo, Stress. gusto ko ma-challenge. So, Gusto mong busy. gusto kong busy ako, yes. So, I went to law school for a while. And then? And then, nung naging busy, yun nga po, I had to stop. And then, nag-venture na ako into business. Bakit gusto mo business? Kasi siguro gusto ko rin yung mga bagay na binibenta namin sa business namin. Yung passion ko rin kung ano yung business ko. So for Nailandia, syempre, artista tayo, di ba? Palagi tayo, kailangan mahilig tayo sa manicure, sa pedicure, sa pagpapaganda, sa pampering. Ito naman, yung Maria Isabel's Cakes and Pastries, is luto naman ng pamilya ko, recipes ng nanay ko. Para makatipid, gumamit daw si Isabel na mga meron na sila. Hindi na kami nagbabayad ng renta. This is your This is our, talaga. Malaking bagay yun no? Opo, instead of paying for rent, yeah. isa yun sa mga kinonsider namin na factors Correct. na
kung hindi naman kailangan, kung mayroon ka namang isang property na pwede mo namang gawing Gamitin. business, then why not, diba? Correct, Makakatipid pa less stress. Of course, yung recipes, meron na yan lahat. Marami na kaming recipes. okay. Kasi bata pa lang ako, talagang fina-formulate na ni Mama. Aminado si Isabel na nahirapan daw sila nung una sa kung paano i-market ang kanilang produkto. Doon ko pala na-appreciate na grabe pala yung marketing, no? Parang ang laking bagay din pala siya sa business. We started with a very humble shop, di ba? Ang dami palang, kailangan mong i-consider. Like, kunwari, paano mo siya i-market sa neighborhood? Yes, Paano mo siya i-market sa ibang bagay? Why hashtag lasang langit? Yun po kasi yung tinatawag ng mom ko. So pag kinain mo, masasayahan ka. Yes, lasang langit talaga. As in, parang mapupunta ka sa ibang dimension, gano'n. Pero ang best marketing strategy pa rin daw ay ang word of mouth. Yung mga sinasabi tungkol sa kanilang mga produkto. Ano mo pagka narinig mo yung feedback ng mga customer? Uy, masarap nga yung kanilang ensaymada dyan, yung kirang cake. Anong feeling mo? Ako po sobrang happy po ako kasi luto po to ng mama ko eh. Di ba po nakakataba ng puso pag may nagko-compliment sa luto ng, for example, ng mommy nyo, ng daddy nyo. So, yeah. it means a lot to me talaga. Kasi ito yung mga lasang kinalakihan ko. Ito yung recipes na nagpasaya sa akin ng bata. Ako, di ba? Ay, sweet tooth ka? Pag sa mama ko, meron. Pero sa iba, very picky ako. Wow, talaga. Opo. Patronize your own, di ba? Yes. Bestseller daw sa kanilang cakes ang Ube Madness Cake. Wala po siyang preservatives. Wala siyang food coloring. It's Wow. completely made from scratch. Actually, minamarket din namin to as ice. Para siyang ice cream cake kasi. Talaga? Dahil inside, it has whipped cream filling and gooey fudge. At matangkad siya. Kaya, Ayan. ayan po. Ang laking naman ng slice nito si Isabel. Sabi ko, titikim lang. Tikman na natin. Lasang langit nga. Yay! Sarap! At saka yung ube niyo, totoo ha? Totoong ube po siya, yes. Totoo yung ube niya, hindi siya yung food coloring lang. Yes. Ang sarap. Akala raw noon ni Isabel ay abugasya ang tatahakin niyang karir. Pero itong si Isabel nahook na raw sa pagninegosyo. Tapos ang part ng pag ninegosyo ka in love. Definitely po yung maraming kita. Natural! Yes. business gusto mo, lagi mataas ang sales mo, Oo, di ba? Pero syempre, definitely. ang gusto mo, masaya rin yung customer niyo. Yes, oo naman po. Kaya quality control, that's why we started small din Yeah. talaga para kontrolado namin. Yung mommy ko pa rin lahat ng nagbe-bake ng pastries namin. In charge talaga siya sa lahat. Overseer talaga siya. Kahit hindi nag-aaral tungkol sa pagninegosyo at maraming pinagsasabay-sabay na gawain, basta determinado at nasa puso ang negosyo tulad ni Isabel, success is in the bag. Mga kapuso, sama kayo sa biyahe ko. Ang paborito nating biyahero na si Drew Arellano, It's a good start! napakaraming ganap in life. Bukod sa pagiging haligi ng tahanan ng Casa Arellano, TV show host and celebrity, atleta. Alam niyo ba isa rin siyang negosyante? Ang mga sports apparel na ito ang kanyang negosyo, ang Vamos. Ngayong umaga, kwentuhan session muna tayo with the uber kulit Papa Du. Kumusta na nga ba ang biyahe ng negosyo ni Drew? At paano nga ba niya nagagawa ang lahat ng ito? Kahit maraming ginagawa itong si Drew araw-araw, alam niyo bang maaga raw siyang natutulog gabi-gabi? 8 o'clock na tutulog ka na talaga ba? Anong unang hirit ba? Ganun pa din. Talaga? Ganun pa din. So, Bakit? ever since before I was a kid, maaga na ako natutulog, maaga din ako nagigising. Other people kasi, parang sleep for them, hindi priority. Ako kasi, I can't function properly kung Wala sa tulog. ay, nako, hindi talaga. Siguro nasanay ako na hindi ko gagalawin ng cellphone ko pagpasok ko sa kwarto. Pati pagpasok ko sa kwarto, yung kwarto ko na yon, walang TV. Oh, yes. Pagpasok ko doon, yung kwarto na yon, para sa tulog lang. Yun lang. Pag sinabi nating Drew, health ba? Buntis ka agad si Iya, ganun ba yun? Sorry. Athletic.
Bakit meron ba mang plano? Isa Hindi, pa. wala. Health buff, athletic, di ba? Parang nagsimula yan sa sports muna eh. Wala pa akong Siyempre. anak niyan. You wanna utilize your body properly. So, training ka, tapos nun, sumama na lang dun sa training mindset and process na, uy, you know, naging manageable yung weight mo, and then I had to eat properly so that I can be faster, stronger. Alam mo yun, medyo dun pumunta yung mindset. But eventually, nung nagkaroon kami ng anak ni Iya, Yeah, the more. naisip namin, all the more. Siyempre, all the more. The more you wanna, live longer, and you wanna show them, not just tell them, but show to them kung ano yung lifestyle namin para ma-adapt nila. Dahil malaking parte ng buhay ni Drew ang sports, kaya naman ito ang naging inspirasyon sa kanyang negosyo. Nagsimula kami ng business partner ko na si Javi. At that time, kasagsagan ng triathlon eh. So, very serious yung training namin. So, halos araw-araw kaming magkasama. So, one bicycle ride, naisip namin kung ano yung pwede nating magawang produkto na mabilis mabenta at affordable. So naisip nga namin na kapag papasok ka sa isang running store or bike shop or whatever sports shop, for 395 pesos a pair, very affordable, pati magbabago na yung itsura mo, lalo na kapag magtatakbo ka or magsa-cycling ka. Sa socks kasi at that time, parang yun nga, yung competition namin, mahal yung presyo. So doon kami nagsimula. Naisip namin, Vamos yung brand. Uy, vamos nga pala. Espanyol yung si Javi eh. Vamos kasi is let's go. Yeah. So parang, Vamos. vamos. Sabi ko, gusto ko yun, vamos. Doon kami nagsimula, vamos. Una namin was 20K. Okay. That was our initial capital investment. 20K each. 20, so 40,000. 40,000 lang yan. Tapos piniikot lang namin yan. So, hinipe up lang namin sa social media. Kami lang nagpicture. Limited edition. Ayun. Dahil sa social media, Social media yung naging pinaka-main tool. absolutely. Yun yung parang main form of advertising namin. Hindi kayo nagkaroon ng physical store. Ang paborito nating biyahero na si Drew Arellano, It's a good start. napakaraming ganap in life. Bukod sa pagiging haligi ng tahanan ng Casa Arellano, TV show host and celebrity, atleta. Alam niyo ba isa rin siyang negosyante? Ang mga sports apparel na ito ang kanyang negosyo, ang Vamos. Ngayong umaga, kwentuhan session muna tayo with the uber kulit Papa Du. Kumusta na nga ba ang biyahe ng negosyo ni Drew? At paano nga ba niya nagagawa ang lahat ng ito? Una namin was 20K. Okay. That was our initial capital investment. 20K each. 20, so 40,000. 40,000 lang yan. Tapos piniikot lang namin yan. So, hinipe up lang namin sa social media. Kami lang nagpicture. Limited edition. Ayun. Dahil sa social media, Social media yung naging pinaka-main tool. absolutely. Yun yung parang main form of advertising namin. Hindi kayo nagkaroon ng physical store. Hindi namin naisip talaga magkaroon ng physical Why? store. Kasi para sa amin, una-muna, this is not our main business. Mas okay ng sideline lang to. Sideline lang. Tingnan natin kung lalaki. Success ang pagbebenta nila ng kanilang medyas at kumita sila ng malaki mula rito. Kaya nag-isip na rin sila ng mga iba pang produkto na pwedeng ibenta. And then eventually, na-involve na rin yung inyong mga asawa dito. Wala kami choice eh. Dala ko lang. No. Pero syempre, kung mayroong mga sportswear for guys, guys. of course, meron sa babae, di ba? Correct. Yung mga asawa din namin kasi nagtitraining din. Siyempre, So naisip namin na, uy, gawa naman kayo ng sarili nyo pang babae. Hindi naman namin alam kung ano yung nararamdaman nyo. Correct, oo. Wala naman kaming di ba? So, dun nagsimula yun. Sila magkakaibigan na rin ang nagsilbing modelo ng kanilang mga produkto. Ang negosyo nagsimula bilang sideline lang sana noon, 10 taon na ngayong Pebrero. May sarili ng warehouse at opisina ang Vamos. Mayroon na rin nagbebenta sa mall ng kanilang mga produkto. Pero ang kanilang pangunahing paraan ng pagbebenta, online pa rin ha. At ngayon, hindi lang pang lalaki o babae ang mga ibinebenta nila. Meron na rin pang bata. We just keep on creating, I guess, new products. Like for example, isip namin, magawa tayo ng affordable shades na magandang grip. Kaya, if you can see, you can actually run using these because nga,
nakakabit pa rin siya. So it's not your typical sports shades na na pag ganun. So at least it's still very stylish. Tapos nun, because it's, 750 pesos. So iniisip ng mga kaibigan ko na bumibili ng mamahalin, hindi na ako bibili ng mamahalin dahil kung nawawala ko yung mga shades ko, di ito at least. Kino-consider nyo rin yung affordability ng product? 100%. So we want to make cool, reliable, yet affordable products. Diba, we have to assume that yung demographic ng Vamos very wide. Natutuwa nga kami kung minsan kapag makakita kami ng, like as high as a CEO of a huge a huge international company wearing our brands, and then at the same time, si Kuya Guard, dahil gusto niyang gumastos ng sombrero na 495 pesos, kaya niyang gawin. So, yun yung range, yun yung width ng market namin, kaya natutuwa kami. So, ano mabibigay mong tips doon sa mga kababayan natin na planning to put up business, whatever kind of business? Sa laki ng investment, sa trust din yan ng partner mo. How you guys work together. Malaking bagay yun sa negosyo, sobra. Lahat ng mga way bills, kami gumawa lahat yan. Gabi-gabi. Paano mo ba ginagawa yung work-life balance? Buti, hindi nila alam meron akong twin brother. So, kuminsan. Meron ba? Teka, baka lang hindi ko alam. Ako, I've always believed in working smart, not working hard. That's why yung priority ko is time. Very particular ka sa time. Pag call time ko, 11 o'clock or You have whatever. to be Or there. 5 a.m., nandun na ako bago mag 5 a.m. I mean, Yeah. for me, yun nga, time is my currency. Pati, there's nothing like, giving yourself to the kids. Alam nila nandyan ka. Laking bagay yan kasi binigyan ako ng oras ng tatay ko just being there. And I think it's natural for me to, give the same time that my dad gave to me. Paano ba babalansihin ang lahat? You're working and meron kang business, Hindi ko alam kasi athletic ka, like Drew. if you have a proper routine, proper sleep, training regimen, what you eat, simplicity of life, mababaw akong tao Alam mo naman ako, maliit na bagay, matatawa na ako. Humor plays a very important part, I guess. Kami na mag-asawa, di ba? Medyo. So don't take things too seriously then, I guess. Sulitin ang biyahe, yan ang madalas na payo ni Drew sa kanyang manonood. Pero hindi lang pala sa pamamasyal ito ginagawa ni Drew. Dahil maging sa kanyang buhay, sulit na sulit din ang bawat oras niya sa pamilya, trabaho, hobbies, at maging sa kanyang negosyo. Ang kapuso star na si David Licauco, marami nang nagampanan na roles in life. Ang tinaguri ang pambansang Ginoo kasi isa ring successful negosyante. Hi mga kapuso! Dito tayo sa Kuya Korea. Samgyup in a bowl, yan ang bentahe ng negosyo ni David. Ang mga Korean food dinibelo para maging pasok sa panlasang Pinoy. Pero alam niyo bang para masimulan ang kanyang negosyo, kinailangang humiram ni David ng pampuhunan? Habang nagbibigay ng resto tour si David, mas kilalanin pa natin siya ngayong umaga mula sa kung paano siya nagsimula sa kanyang negosyo, pagbibigay ng business tips, at may bonus round pa for personal questions gaya ng ano ba ang hinahanap ni David sa kanyang dream girl. Pasok kayo. Tara! Ang seating capacity nito is 80. So ginawa natin 80 para mas marami ng makakain dahil yung sa first branch namin medyo kulang. Okay, David, ito ang aming first question. Bakit nga ba food industry ang naisipan mong negosyo? Dahil mahilig ako sa pagkain. I think food business for me, one of the hardest business. Dahil marami na kailangan gawin Service, product-based siya, marketing heavy, operations heavy, pero fulfilling. I think pag nakita mo pa lang na nasarapan yung mga tao, nakaka-fulfill siya. Ano ba ang paboritong pagkain mo? Sisig, inasal. Ano naman ang paborito mo sa inyong menu? Gusto ko yung bulgogi with rice, tsaka yung Korean fried chicken namin.
Homemade ang marinate ng kanilang beef bulgogi. Ipiprito ang marinated beef ng 3 minuto. Sa isang bowl ng kanin, ilalagay ang napritong karne at saka lalagyan ng spring onion at sesame seed. Ang kanilang bestseller bulgogi, nagkakahalaga ng 215 pesos. Bukod sa rice bowls, meron din silang noodles, sandwiches, Korean chicken, at mga panghimagas na bingsu at milk tea. Ang mga ito na ibebenta nila mula 120 pesos. Kababangan na kasi kami. So, malapit kami dito yung work din namin. So, affordable at the same time, masarap yung chicken. Mabigat sa tiyan, yung bibimbap nila. Tsaka yung japsay, masarap po. Pati yung fries, masarap. This is my 6th time being here. The food is very much affordable and it's delicious, yummy. David, bakit Kuya Korea ang naisipan mong pangalan ng negosyo? Dahil ba ikaw ay madala sa Korea at napapagkamalang kang kuya? Dahil fusion siya ng Filipino and Korean food. Yung taste profile is pasok sa Pinoy. So hindi talaga siya super authentic. But of course, nandun pa rin dapat yung authenticity ng pagka-Korean. So mixed na yan. Naisip daw ni David ang konsepto ng kanyang negosyo habang naglalakad lang sa isang mall. At that time, super into mga meditation. I was in this state na super focused, super creative. And para maging ganun ka, kwento ko na lang din. Kailangan mo mag-workout, mag-meditate, don't use your phones too much kasi nga information overload yung cellphone di ba? So at that time, I was in that, I call it meditative state. I came across this concept na sangyup in a bowl. Sabi ko sa sarili ko na, I think pwede ko siyang gawin. So, ayun. Kaso lang, pagtingin ko ng bango ko, siguradong hindi kakayanin. Di ba? So, ayun, ang hiram ako. Hindi raw nahiyang umutang si David at katulad ng karamihan sa atin, naging motibasyon ni David ang kumayod para sa kanyang bills. Alala ko nung nagawa kay Kuya Korea, laman na lang ng bangko, konti na lang talaga parang 20,000 na lang. I think before Maria Clara Ibarra, I wanted to stop na sa showbiz. Because I wanted to focus on my business, ganyan. Pero I think the reason why I continued with showbiz, kaya ako tinanggap yung Maria Clara, which naging super blessing sa akin na for sure kung wala yung Maria Clara Ibarra, wala rin to, di ba? Matapos ang 8 buwan, nakapag-ROI o Return on Investment na si David. Ang kanyang hiniram na pampuhunan, fully paid na. Alam mo, minsan nga inisip ko na tinatanong ko sa sarili ko kung ano ba yung pinasok ko Kasi tedious siya dahil nakapagod talaga siya. Like, kahapon galing akong taping, nandito ako. I think if mahal mo yung ginagawa mo, lahat naman gagawin natin para sa mahal natin, di ba? Kunwari, sinasaktan ka na nga, game ka pa rin di ba? So, feeling ko gano'n lang din talaga Swerte lang ako na nahanap ko yung mahal kong gawin. David, ito ay medyo mahirap na tanong. Ano ba sa'yo ang definition ng success? Ano to, pang Miss Universe success is when you are willing to help others become successful also. Sa loob ng 2 taon, may 5 branch na ang Kuya Korea. Okay, ito na. Break muna tayo sa usaping negosyo sa mga question natin kay David about na negosyo. Ito na yung ating bonus round. Mga personal question natin kay David. Ano ang morning routine ni David Licauco? Usually wake up mga 7, tapos mag-workout, meditate, ganyan, kakain, maliligo, tapos mag-work na. Ano ang top 3 favorite projects mo? Maria Clara, Pulang Araw, maging sino ka man. Ano ang dream role mo? Siguro, sports-oriented na show na makapag-inspire ng mga bata. Lastly, describe your dream girl. Dream girl. Yung simple lang, may pangarap sa buhay, alagaan ako. Open for franchising na rin ang negosyo ni David. Bukod sa paraan ng franchising para mas lumago ang negosyo, may mas malalim pa raw siyang dahilan. I think yung vision ko naman dun why I wanna franchise it out is, like, for me to help others din sa pagnenegosyo, di ba?
So pati yung mga franchisees ko parang really talk to them na parang, oh, ganito yung gagawin. Saan naman ako nanggaling, hindi naman din talaga given lahat eh. So for me to be able to like help them, inspire them na magkaroon ng negosyo, di ba? Through Kuya Korea, magagawa ko yung dream ko na yun. Minsan talaga magugulat na lang tayo sa mga biyayang darating sa atin. Ito si David, hindi lang sinikap alagaan ng kanyang biyaya. Dahil ngayon, mithiin niya pa itong ibahagi sa iba. O ha? Yan ang tunay na Ginoo in real life. Wala mang kaalam-alam sa pagnenegosyo si Isabel Ortega, hindi ito naging hadlang, bagkus ay naging magandang paraan para malaman niya ang pasikot-sikot sa negosyo. Sulit na sulit ang 24 oras ni Drew sa kanyang pamilya, trabaho, hobbies, at maging sa negosyo. Dahil sa tamang pagbabalanse ng oras, success siya sa lahat ng ito. Bilang artista, marami ng roles na nagampanan si David Dicauco, pero ang pagiging businessman na yata ang pinaka-challenging pero pinakasulit naman dahil hindi lang kita ang habol niya rito, kundi makatulong sa mga gusto ring magkanegosyo. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.